ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, Sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. For 30 minutes, pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan pa rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening at kumusta po? Okay, so good evening po sa inyong lahat at hoping na kayo po ay nasa magandang kalagayan at magandang kalusugan. Magandang kalusugan, hangad nga po natin sa bawat isa, at syempre, ayan, masarap kumain, 'di ba? Parang deserve mong i-treat yung sarili mo. Pero saglit Doc ha, yung topic natin hindi pumapayat kahit nagda-diet, aray ko. Oo, yun nga. Maraming ganyan ngayon. No? Yan nga po ang magiging focus ng ating discussion ngayong gabing ito. Pasintabi na lamang po, pakinggan nga po natin yung mga dahilan at kung ano nga rin po ba yung maaari nating gawin para nga po mas maging epektibo yung ating pagjejeta. So alamin nga po natin, Doc, bakit nga po ganun? Konti na nga lamang po yung kinakain natin, hindi pa rin po pumapayat. Ano nga po ba ang posibleng dahilan? At ang isa pang tanong, Doc, asan ang hustisya? Yun nga no? So kailangan malaman ho ninyo kung ano yung mga iba't ibang dahilan o kondisyon kung bakit napakahirap pong pumayat. So nangunguna ho yung mabagal na metabolism. So alam nyo naman, habang tumatanda tayo, nababawasan ho ang ating muscle mass. We call it sarcopenia. Yung hubang wala ng muscle, minsan nakalaylay na yung skin. No? And ang muscle ho kasi ang nagbo-burn ng calories. So kung kulang ang muscle mass mo, kulang din ho yung magbo-burn ng inyong fats. At kapag sobra ho ang baba ng calories sa diet, maaari hong maging survival mode ang katawan at magtitipid ho ito sa paggamit ng enerhiya. Another is mataas ang insulin. So kapag madalas kumain ng matatamis, soft drinks, white rice, tinapay, at processed foods, tumataas ang insulin natin. Basta tandaan niyo, basta nagpasok kayo ng asukal sa katawan, kasunod ho niyan ang pagtaas ng insulin. Now, ang insulin, isa ho itong hormone na nagtutulak sa katawan natin para mag-imbak ng taba. So ang insulin ho nakakataba at nahihirapang magsunog ng nakastock na taba natin sa katawan. So kaya yung mga nag-i-insulin ho, nakakataba po yun. No? So isa ho yun sa reason kung bakit mahirap pumayat kapag mataas ang insulin. And pwede rin hong hormonal problem. So nangunguna na ho dyan yung ating thyroid kapag hypothyroid ka. No? So ibig sabihin, mababa yung ating T3, T4, which is thyroid hormones. Kapag ho yan mababa, mabagal lahat. Lahat ho ng function ng ating katawan ay mababa. So mabagal ho pati digestion natin and everything. Another is PCOS or PMOS, no?
So sa kababaihan, isa ho sa senyales nito ay yung pag-gain ng weight. So nag-gain ng weight, pinipimples, hirsutism, yun ho bang parang nagiging balbon, tapos minsan ho irregular menstruation. Kadalasan ho ang ganito, kahit na anong pagbabawas sa pagkain, hindi pa rin ho yan pumapayat. Meron siyang multiple cysts sa ovary, polycystic ovarian syndrome. And also yung mga babae hong menopause, no? So kadalasan ho talagang nag-gain na yan ng weight. Pagka ho bababa na ang estrogen natin sa katawan, mas tumataba ho ang kababaihan. And yung pag-stress tayo, ang katapat ho niya, nagre-release tayo ng maraming cortisol, which is stress hormone. So nakakataba po yan, no? And lahat po yan pwedeng magpabagal ng pagbabawas ng timbang. Also, yung mga kulang sa tulog, no? So, mali ho yung concept na sasabihin, magpupuyat ako para pumayat ako. Gusto ko kasi pumayat eh. Baliktad po, pag kayo laging puyat, mas tataba kayo. Why? Diba sabi natin, 1 to 3 a.m. ng madaling araw, rest and rejuvenation niya ng ating liver. So, hindi ho nakakapag-perform ng lipolysis ang ating atay. Lysis means breakdown. Lipo, fats. So, hindi ho nakakapagtunaw ng taba. So, hindi niya na-perform ang lipolysis function. So, tataba po tayo. No? And also, pagkahukulang sa tulog, tumataas yung hormone natin na nagpapagutom. So we call it ghrelin. At bumababa naman ho yung hormone na nagpapabusog, which is leptin. So yan hong dalawang yan, opposite po yan. Ghrelin, mas gugutumin ka. Leptin, mas mabubusog ka. So tataas si ghrelin. So lagi kang gutom. And of course, pag gising ka sa gabi, magugutom mo talaga. So, Yung mga kakain ka cravings ng mo kakain. no? O atake, Dok. Yes, oo. Kaya wag ko kayo magpuyat kasi kakain kayo ng kakain. Usually 11, start ng 11 p.m. ho, pahinga na ang digestive system natin. Kaya wag din ho kayong mag-eat all you can ng dinner. So hindi na ho yun matutunaw lahat. No? So pangit po yun sa katawan. Also, yung may mga chronic inflammation, matagal na pamamaga sa katawan dahilan sa may diabetes, obesity, yan, fatty liver. Pagka may fatty liver ho kayo, napakahirap kung magpapayat kung may infection kayo at iba pang kondisyon na maaari ho maka-apekto sa inyong metabolism. And isa pa, hindi ho lahat ng timbang ay taba. Yun. So ang iba ho kasi water retention. Oh. So, tubig ho. Hindi siya taba, tubig inside the body. So, pagka ho mahilig kayo sa maalat, so mataas ang sodium ninyo sa katawan, no? Kasi ho, ang sodium, mag-i-imbibe yan ng water. Problema sa bato, pag may problema sa kidney, pag may problema sa puso, and of course, hormonal imbalance. Kaya parang hindi gumagalaw ang timbang ninyo sa weighing scale, yung pala ho, tubig ang laman. And may mga nakatago din hong medical condition tulad nung mahirap pong pumaya, tulad yung nabanggit nating hypothyroidism, yung PCOS or PMOS, type 2 diabetes. Yung ba kadalasan ng mga type 2 diabetes ay mataba. Isa ho yun kasi sa risk factor para magkaroon ka ng diabetes. Ay yung fatty liver natin, which is non-alcoholic, at yung may mga sleep apnea. So marami hong reason, hindi lang sa pagkain talaga. Okay. Pero ano naman po, Dok, yung mga senyales na dapat na nga pong magpatingin ang isang tao dahil nga po sa kahit na anong effort niya, hindi po umuubra? Okay, so pagka hindi ka pumapayat, kahit na mahigpit ka na nga sa diet mo sa loob ng 3 to 6 months, so there's something wrong behind. So kailangan nyo na hong magpa-check up talaga. Pagka biglaan naman ho ang pagdagdag ng timbang ninyo, in a short span of time, bigla hong taas ang timbang ninyo. Another is pag
madali ho kayong mapagod yun, no? So, problema din po yun. Pag naglalagas ho ang inyong buhok, another big problem ho yun. And madalas na constipated. So, dati okay, ngayon medyo hindi Hirap na ho dumumi. Oo, hindi na kayo nagdudumi everyday. At kung dumumi man ho, ano na siya. So, matitigas ho, no? Pasintabi ho sa nagdi-dinner. And also, pag nag-irregular ang menstruation, sa babae ho, napakalaking factor ng ating hormones sa pagtaba at sa pagpayat. So, yung estrogen ho natin, napaka-importante niyan. And yung madalas o malakas maghilik at inaantok sa araw, there is something wrong. Usually, ang mga antukin, may diabetes, lalo na yung after kumain, para kang hilong-hilo. Di mo mapigilan. Parang ikaw yung taong mapasandal tulog. Ibig sabihin, Oo. Dok, may problema sa blood sugar mo. Yes, no. At yung antok na yan, hindi mo yan mapigil. So talagang gugustuhin mo talagang humiga. Pagka ho lagi kayong ganyan, check nyo ang blood sugar ninyo. Nag-i-spike ho yan i-spike pataas, tapos bigla naman din ho ang baba. Kaya you feel very sleepy. Ibig sabihin nga rin po ba niyan, Dok, ay kadalasan or prone ang mga babae sa ganitong senaryo o sitwasyon, yung hindi pumapayat kahit nagda-diet dahil nga po sa PCOS, hormonal problem, menopause, oo. 'di ba? Ano kasi ang kababaihan, mas maaga ho ang menopause kesa yung andropause sa kalalakihan, no? Ang lalaki kahit na ho nasa mga 60, ano pa ho yan, nabubuntis pa pag bata ang wife niya. So, late po talagang andropause ng lalaki. Sa babae, pag nag-menopause na ho, napakarami na hong changes sa body function, no? Pati ho ang cholesterol, tumataas. Sabi ng mga pasyente ko, Dok, hindi na nga ako tumitikim ng kahit na isang patak ng oil. Bakit ho ang cholesterol ko mataas pa rin? Usually, nangyayari yan sa mga menopause. Bakit po? Kasi ho, ang nanay ng estrogen, cholesterol. Now, pag pag menopause ka na, nase-sense ng katawan mo na kakaunti yung estrogen mo. So, ang gagawin niya ho to compensate, gagawa ho siya ng maraming cholesterol. Ina-assume niya na mako-convert pa yun sa estrogen. But if you are already menopause, it will stay as cholesterol. So, hormonal ang reason. And another reason is, 2/3 kasi ng cholesterol galing sa liver. So, pag fatty liver ka, pangit ho talaga ang cholesterol mo. 1/3 lang po ang galing sa pagkain. Okay. Alamin nga rin po natin, Dok, ano nga po ba ang pwedeng gawin, kung ganito nga pong lahat ng pagpapapayat ginawa na natin pero hindi pa rin talaga effective. At syempre, papaano nga rin po ba makakatulong ang mga services natin sa clinic, Dok? Pero bago ang lahat, mag-commercial break nga po muna tayo para po sa may mga katanungan, Dok, na kung may promo pa nga daw po ba tayo, ano nga po ba ang ating ino-offer ngayong buwan na ito? Okay, so open pa rin ho ang ating buy 2+1, yung ating detox and blood cleansing na ma-free nyo ho yung ating vector scan. Vector scan ho, whole body scan ho siya. More than 90% ang accuracy and wala ho siyang radiation. And ayun ho, parang binayaran nyo lang doon yung detox and blood cleansing. Free nyo ho yung ating vector scan. Yung ating home drip, so pwede kayong magpa-drip kahit wala kayong check-up. Exception to the rule kung kayo ho ay may allergy. Kailangan nyo magpa-check-up. And yung ating hong soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan ho ang pangalang hahanapin ninyo sa Shopee. Naka 5+1 pa rin ho yan. Bili kayo ng 5, libre ang isa. And napakagaling ho niyan magbanat ng skin, tsaka magpaputi. Kaya, ayan po, no? So, tuwang-tuwa ho ang mga elderly dito. Yung beauty set ho natin, Love Your Skin. So, spelling, LUVURSKIN. Yung iba ho kasi, hindi siya makita sa Shopee. So, ayan ho, kahit ilang araw pa lang kayong nagpapahid, so makikita nyo na ho ang glow. So, magaling ho ito magtanggal ng mga blemishes sa mukha. And of course, yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, napakasarap hong kape at napaka-sustansya. Kaya araw-araw marami kaming testimonies sa ating coffee. Depende ho, kanya-kanya kung ano yung mga comorbidities ho nila, na-i-improve ho talaga. And para ho kayo maka-discount, bumili ho kayo by bulk. So, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box.
And yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity. Ayan ho, isa ho ito sa kasagutan sa ating topic ngayon. Yung talaga ho bang ginawa ng lahat para ho talaga pumayat. Kasi halimbawa diabetic din siya, hypertensive din siya. Napakalaking bagay ho kasi yung pumayat kayo. Because sa kada pagpayat ninyo, may ibababa ho ang BP ninyo at sugar ninyo. Once a week shot lamang po ito at very safe po ito. So talaga hong hindi nyo, no effort kahit ho hindi kayo magpigil ng kain. No? So talaga hong kusang medyo mawawalan ho kayo ng ganang kumain. Kaya usually ho pumapayat ng pasyente, sabihin na natin kung 1 to 2 kilos per week, more or less. And pagka naman ho na-attain nyo na yung gusto ninyong timbang, you can stop it. Hindi naman ho kailangang lifetime nyo i-maintain. Hindi po. No? So, anti-obesity shot once a week lamang po. And it is very, very effective sa mga gusto hong pumayat. No? And elderly, yung mga hirap na hong lumakad, ngayon pa lamang po ay magpa-treatment na kayo sa clinic habang hindi pa ho kayo bedridden and alagain. Wag na ho tayong umabot sa ganung punto. And also, yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, so ayan po. At yung mga barado ang puso, may mga protocol ho tayo sa clinic na kayo'y gagaling nang wala hong operation. Especially yung mga elderly na po, high risk na ho ang opera. And atin hong PRP, platelet-rich plasma, ito ho ay parang stem cell. At ginagamit ho natin ito aside from the benefit of anti-aging at pampaganda. Very effective ho ito sa may mga damaged organ tulad ng CKD, yung mga damaged kidney, yung may mga liver cirrhosis, yung mga stroke patient ho. Nakaliliit ho ito ng stroke area sa brain. So mga stroke patient, subukan nyo po ang PRP. So malaki ho ang maitutulong nito sa inyo, pati na ho kasabay yung ating mga blood cleansing para ho pagandahin ang inyong circulation. Blood cleansing, yung ating laser, high-dose vitamin C, ultraviolet, and ozone therapy. So ginagamit din natin ho pala ito sa may mga diabetes, yung may Alzheimer's, at marami pa hong iba. Yung atin hong book 1 and book 2, ayan ho, makiagaw na ho kayo, napakarami na hong nabenta nito. At yung book 1, ayan, Unveiling the Truth of Diabetes. Malalaman niyo ho ang totoong reason behind bakit hindi ho bumababa talaga ang sugar ng may diabetes. And also, book 2, yung atin hong Food 101. So, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food. Ha? And para ho sa ating social media, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Doc Irene Lim. Pwede rin hong Clinica Medica 101. At yung atin hong FB page, ano ba talaga Doc? Napakarami ho nating bagong video at napakarami ho ninyong mapupulot na healthy tips. No? Kaya bisitahin nyo po ang ating social media. Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang hindi pumapayat kahit nagda-diet. Yan nga po ang ating aalamin maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ngayong 27 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH.
87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Sobrang hirap nga po mag-champion dito, and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya dito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ganun. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between my PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pangkalusugan, Lunas, Extension. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan nga po natin hindi pumapayat kahit nagda-diet. Ano nga po ba ang dapat gawin natin, Doc? Okay, so of course, kumain ho ng sapat na protina. So ang babawasan niyo ho is carbohydrates. Pero wag naman din ho kayong mag-high protein diet kasi ho overwork naman ho ang kidney. So yung tamang protein lamang ho, but you really need to balance. Oo. Basta ho talagang babawasan nyo yung carb. And you should know, ano ba yung mga carbohydrates? So, of course, aside from rice, bread, yung mga root crops tulad ng potato, mais, sweet potato, mais, pasta, bihon, no? Yung mga ganyan ho, cakes, pastries, lahat po yan carbohydrates. And especially ngayon po, yung mga refined, yung mga puti, gawa sa puting harina. So, refined rice, sugar, no? So, kaya ho maraming matabang tao ngayon kasi ni-refine na ho. Ano bang nangyayari pag sinabing ni-refine? So, ang grain ho, di ba? Meron yung pinaka-outer, middle, and innermost layer. Tinanggal na po yung outermost and innermost layer. Nandoon ho yung protein, fiber, vitamins, and minerals. Ang nasa middle layer ho, yun ho ang starch. So, sa sinamaang palad ho, starch na lang ang natira. And pag na-metabolize ho ang starch, sugar ho ang lalabas doon. So, pag ni-refine na, middle layer na lang ho ang matitira, which is lahat po yun asukal na ho. While ang pagkain ho natin dati, hindi ganun. So, mas maputi yung rice ninyo, mas refine po yan. So, mas
nakakataba po. Ha? Tuwang-tuwa kayo, sabihin nyo, Malinis. ang puti ng, Oo, ang di ba? puti ng kanin nila o natin. Sabihin, mamahalin yung rice. Hindi nyo ho alam, yan nga ho ang puro asukal na. Wala na ho. Kaya pag brown rice kayo, red and black rice, yan ho, complete grain pa ho yan. So, nandyan pa yung protein, fiber, vitamins, and minerals. So, isang parte lang ho yung asukal dyan. Kaya minsan yung mga talaga hong ang rice nila ay galing ho sa taniman nila sa probinsya. Ayan, mas healthy ho yan, hindi pa ho yan ni-refine. So, kung gusto niyo ho, lalo na kung diabetic kayo and nagda-diet kayo, palitan niyo ho ang rice ninyo. Mag-brown rice, red or black rice po kayo, no? Okay. And of course, bawasan ng asukal, pati ho processed food. Maglakad-lakad ho o mag-exercise ng regular. Ayan, matulog ho kayo ng 7 to 9 hours, di ba? Hindi ho nakakapag-perform ng lipolysis ang inyong liver, pagpuyat kayo, so tataba po kayo lalo. And of course, kailangan nyo ho magpa-check ng blood sugar nyo, yung thyroid ninyo, baka hypothyroid kayo, at yung status ng liver. Kasi nga ho, pag fatty liver kayo, napakahirap hong pumayat. And tandaan ho na ang pagpayat, hindi lamang ho simpleng kumain ng kaunti. So, kailangan din hong tignan ang hormones, tulog, stress, metabolism, at mga possible sakit na nakakahadlang sa pagbaba ng timbang. Okay. Pero paano naman po, Dok, makakatulong ang blood cleansing, high-dose vitamin C, laser, UV, and ozone therapy sa pagpapapayat? Okay. So, yan ho ang tawag natin dyan, blood cleansing, no? So sa atin hong Clinica Medica 101, isa ho sa layunin ng ating blood cleansing protocol yung atin hong high dose vitamin C, laser therapy, ultraviolet blood irradiation, and ozone therapy. So ito ho ay nakakasuporta ng mas maayos na oxygen delivery, pati ho yung delivery ng nutrition. So in short ho, yung circulation, no? So numero uno kasi sa katawan, napakahalaga ng circulation. Kasi ho, sa loob ng isang oras, nakakapitong balik, 7 times delivery ang ating blood from head to toe. So ngayon, simula ulo hanggang paa, iba-ibang organs ho yan na naghihintay ng supply ng oxygen and nutrition ng 7 times. So kung traffic ho along the way, halimbawa sa loob ng isang oras, nakabalik lang ho yan ng mga 4 times. So syempre ang maidi-deliver niya hong oxygen and nutrition kulang. And kung ano ho yung pinakamahina ninyong organ, yan ho ang unang-unang magkakaroon ng deficiency o sakit. Kaya isa ho ang circulation sa nai-improve ng ating blood cleansing. And yung iba ho, ginagamit ho itong complementary therapies. So, para makatulong sa pangkalahatang kalusugan at pati na ho metabolic function. Di ho ba yung iba nating binanggit hypothyroid, no? So, fatty liver. So, pangkalahatang kasi yan metabolism ng katawan, which is isa ho sa pinaka-basic at para ma-maintain ho natin yan na maging healthy, yung atin hong circulation inside the body. Wala hong non-normal na metabolism kapag ho barado o pangit ang circulation, lalo na ho sa mga hypertensive and diabetic patient, no? So, ang mga type 2 diabetes palaging yan, usually ho chubby sila o mataba. Pati ho hypertensive patient, ganun din po. So, nagha-high blood na kapag tumaba na. So, isipin mo, ganun na nga, pagka high blood ho kasi, masikip ang ugat. Pagka diabetic ka pa, yung blood na nagpo-flow, malapot. So, masikip na, malapot pa ho yung dumadaang blood. So, ayun ho, pangit na pangit ang circulation. Hindi ho yan makaka 7 times delivery. So, ayan ho. Kaya ito hong ating blood cleansing program, which is laser IV, high-dose vitamin C, ultraviolet irradiation, and ozone therapy. So yan ho lahat ay nakatutulong para pagandahin ang circulation inside the body. Nadala na ho lahat kasi ng circulation, halos lahat ng function
ng ating katawan. Domino effect ho yan. Kapag ka maganda ang circulation ninyo, gumaganda din ho ang overall function ng katawan. Kasi nga ho, kung may mga comorbidities, no, high blood, diabetes, kasi mataba ka, no, so ayan po. So malaki ho ang maitutulong nito. And also, yung kasi ho, syempre hindi naman kayo araw-araw makakapag-blood cleansing sa clinic. So hindi kayo lagi makakapag-laser, high dose, UV, and ozone therapy. Now, ang isa ho sa makatutulong sa inyo sa pang-araw-araw ho nating katawan is yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Yan ho, pwede nyong araw-arawin, pwede ho yan na hanggang 3 times a day. So 3 sachet sa isang araw. Simulan nyo ho ang umaga ninyo ng kape natin, sa dinner din po, and yung in-between nyo ho sa tanghali at hapon. So gaganda ho talaga ang inyong katawan at kadalasan ho na i-improve yung ating mga comorbidities sa katawan, whatever it is, no? Okay. So muli, Doc, para nga po sa mga interesado mag-avail nitong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee at gayon nga rin po yung ating mga serbisyo sa clinic like yung blood cleansing, high dose vitamin C, ang inyo pong clinic address and hotline number. Okay, so banggitin ho natin yung promo, open pa ho, buy 2+1, malilibre nyo ho yung ating vector scan. Drip, pwede ho kayo magpa-drip kahit wala kayong check-up. Yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, yan po ay naka 5+1, napakagaling ho magbanat at magpaputi ng skin. Beauty set, kahit ilang apply nyo pa lang ho, makikita nyo na ho ang glow. Kape, of course, yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, para ho kayo maka-discount, by bulk ho ang gawin yung pagbili. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Napakasarap at napakasustansyang kape. Yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, and barado ang puso, meron ho tayong non-invasive procedure na wala hong opera. Elderly, yung mga hirap na hong lumakad, magpa-treatment na ho kayo now habang hindi pa ho huli ang lahat. Huwag nyo na hong hintayin na kayo maging alagain at maging bedridden. And sa mga, ayun nga ho, hindi pumapayat. Yung anti-obesity shot po natin na once a week, garantisado pong kayo'y papayat. So subukan nyo po, very safe ho ito at mapupurbahan niya ho na kayo'y talagang papayat, no? And PRP, platelet-rich plasma, para ho itong stem cell for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101, makiagaw na po kayo. And ang atin hong social media, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, pwede rin hong Clinica Medica 101, pwede rin ho yung ating FB page, Ano Ba Talaga Doc, no? Paki-like, share, and subscribe po, and paki-follow. Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Marami nga pong rason kung bakit nga po hindi pumapayat kahit nagjejeta. Kaya ayusin po natin ang ating lifestyle. Huwag magpuyat, diba? At i-manage ang stress. At kung may mga hormonal problem man, kailangan po nating ipasuri sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal. Bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ang DZRH Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!